magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo, Pia, Ma'am Winnie, at kay Commissioner At si Linares. Commissioner din Magandang po. umaga, ma'am. Sorry. Go ahead. Go ahead, Tito Winnie. Attorney Esguerra, Yes, ma'am. may explanation ba si Corona, ang inyong kliyente dito sa seeming discrepancies between yung nakareport sa SALN at saka yung mga assets niya na pinapalabas ngayon? Ma'am, sa tamang panahon at kung mamarapati ng the Senate, no, sitting as an impeachment body, ay papakita namin at may papaliwanag at merong kaming katibayan para patunayan ang katotohanan nakasaad sa paniniwala namin doon sa mga entrada o entries dyan sa SALNs. Kailan ho ang tamang panahon? Mag-cross-examine kayo kay Kim Henares, hindi po ba? Magko-cross-examine po siguro, although kahapon ho ang pinag-uusapan namin, baka nga hindi na dahil yun naman pong mga certificates, correct niyo po ako, Commissioner, dahil certificates of authorization to register ba yun? For registration? CARs. Will only bolster our position that kung ano man itong mga properties na ito ay nakasaad po doon sa SALN. Yun ho yung issue eh. Dinisclose ba o hindi dinisclose doon sa SALN? Ngayon, iba pong usapin na Ma'am Winnie, yung tama ba o hindi tama yung mga values na in-state doon ni Chief Justice Corona over the years in question. No? Kasi ang sa tingin namin, bilang abogado, bilang Chief Justice ngayon, no? Chief Justice pa naman siya, maaari ba niyang ilagay yun nang wala siyang pinagbabatayan. So, inaral na po namin yan and hopefully, in the conduct of, still in the continuation of the presentation of the prosecution evidence on the matter, baka meron po kaming ma-establish na merong pinagpatayan. O prosecution evidence pa lang po tayo sa ngayon. Sa tamang panahon, kung may kapaliwanagan po nga kinakailangan, pagpipresenta kami ng testigo para yung tinatanong nyo halimbawa sa ating butihing commissioner, Kim Henares, malinawan natin. Yung bang 11 million, yung tanong nyo pa kanina, hindi naman masagot ng ating butihing commissioner. Yung bang 11 million dun yung ba yung 11 million na nakasaad na liability dun sa SALN niya umpisa ng 2003, na lumiit ng lumiit, papunta yata pong 2008, hindi ko na matandaan yung pwede ng SALN, ano? Ngayon, kung iyan yun, di nagtutugma yung halaga na hiniram mula doon sa korporasyon ni Mrs. Corona para ibili nung tinatawag na labista property. In other words, Attorney Esguerra, meron kayong counter-arguments dyan at counter-evidence. Ganun ba yon? Meron po kami, actually, hindi naman ho, actually, ebidensya namin ito, public records nito yung aming yung pinagbatayan sa tingin namin ni Chief Justice noong mga inilagay niyang values dyan remember na ang real property po, kung ano man yung transaction dyan, hindi necessarily naman covered lamang ng National Internal Revenue Code. Ang ating buting commissioner will correct me if I'm wrong here. Pero din tayo kung tinatawag na Real Property Tax Code. Kung saan ang ating mga tinatawag na assessors, municipal level, will have their own, parang, hindi ko alam yan, yung parang assessment schedule for the properties. Yung ang ating BIR po yata ang sinusunod yung zonal. In other words, may problema or there's definitely differences of opinion kung paano ina-assess yung value ng property. Ganun ba? Kung ano po, nasa sa filer po yun kung ano yung susundan niya nasa sa discretion niya Pero kung ang sasabihin po yung nagsisinungaling, hindi naman po yata, napakaaga pa po yun para sabihin nagsisinungaling at magkaroon tayo ng simple, parang yung equation, ganito lang ang kinita at ganito yung halaga, malaki yung diferensya. I think if I am correct in recalling, ang tinuran po ng ating butihing commissioner kahapon based on the record, yung alpha list, 2006 hanggang 2010 lamang yung income. May nawawala pa po tayong 2002 hanggang 2005. Di po ba, Commissioner?
Kim? Alam niyo, napaka-simple lang. Ayaw ko makipag-argue, ano. Pero napaka-simple lang ho kung titignan natin, no. Kung maskin mawawala yung 2002 to 2005 alpha list, it is very safe to presume that his income for those years cannot be higher than what is stated in 2006. Yeah. Commissioner, The salary is normally going up and it does not go down. No? Yeah. Commissioner, can I just go back to what you mentioned yesterday? Parang nabanggit niyo po kasi na some of the information, parang you stumbled upon it lang nung binubusisi sila ng prosecution. So just a few weeks ago, ibig po ba sabihin nito na right now the BIR will have to conduct its own investigation dun sa mga discrepancies dun sa ITR, sa pag-file ng ITR or lack of filing, particularly ni Mrs. Corona? Like I said in my interviews yesterday, whatever the Bureau of Internal Revenue will be doing are confidential. No? This is provided by law. So I cannot say anything one way or the other, but I just want to assure everyone that whatever needs to be done will be done by the Bureau of Internal Revenue. All right, Okay. well, One last question to Ramon Esguerra. Yes, ma'am. Alam nyo kahapon, linabas yung decision ni Justice Corona when he was still an associate justice tungkol po sa SALN net worth ni President Ferdinand Marcos. At sabi niya, wag na tayo mga ligoy-ligoy pa, wag na tayo mag-technicalities, etc. Because very clearly, you compare his income with his assets, and you see that there is going to be unexplained wealth. Ngayon na lumabas yan, aalisin niyo ba ang inyong mga objections on the basis of technicalities? Kasi ayan ang punto ni Justice Corona noon eh. Ma'am Winnie, ikauunawa pa natin itong issue na to. Alam nyo, hindi naman po technicality yung pinag-usapan natin dito. Una, nararapat na lumabas yung katotohanan at sa paglabas ng katotohanan ay may respeto, may galang ang karapatan bilang akusado ng ating kagalang-galang na punong maestrado na siyang nakademanda dito sa impeachment na ito. Pangalawa, pag pinag-uusapan po kasi yung constitutional rights ng isang akusado, hindi naman po natin pwedeng sabihin lamang na procedural, technical yung issue na yan. Kasi substantive yung rights na yan eh. Pangatlo, Sandali lang, Attorney Esguerra, yes or no? Yung pangatlo sinasabi nyo. Yung sinasabi nyo, Ma'am Winnie, kasi, ang desisyon po doon, base doon sa facts ng kaso. Doon po, umami naman po ang ating, nagkaroon ho ng compromise agreement doon na Ma'am Winnie eh. At umami ng mga Marcoses na ganito lang ang income namin. I mean, may $324,000 yata. Yes. At Yes, I read the nag-acquire sila ng decision. napakarami. May compromise agreement ho yun eh. Kaya pagdating sa taas, Sandigan Bayan po ang pinanggalingan, pagdating sa taas, sabi ng ating Korte Suprema through Chief Justice Corona, then is an Associate Justice, inamin nyo na eh. Ano pa ba yung dapat natin pag-usapan na ganito lamang ang inyong ganito Nako, lamang. Attorney, Okay. Ibahuin dito. Hindi, wala pa po tayo doon. Malayo pa po tayo. Ma'am. Alright. Well, Okay. Attorney, Tita Winnie, as always, marami pa tayong aabangan. So, mamaya, Commissioner Hernandez, thank you so much for joining us and we look forward to yung magiging testimonya niyo ulit mamaya sa Senado at Attorney Ramon Esguerra ng Defense Panel. Maraming salamat po. And of course, Tita Winnie, for as always, your analysis on Thank the you, issue. Pia. Have a nice day. Maraming salamat po. Oras na po para sa unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Shootout sa May Kawayan, Bulacan. 4 na hinilalang karnaper, patay. Taxi, nasunog sa Mandaluyong.